Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post News 5. Official visit ni PBBM sa Canada. Nakatakdang bumiyahe si President Bongbong Marcos sa Canada para sa isang official visit mula July 1 to 4. Kasunod ng imbitasyon ni Prime Minister Mark Joseph Carney ayon sa anunsyo ng Presidential Communications Office. Magsasagawa ng bilateral discussions ang dalawang leader na layong mas palalimin ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa key strategic sectors. Kasabay nito ang high-level discussion sa defense at security, trade at investment, energy, critical minerals, artificial intelligence at iba pang priority sector ng mga bansa. Wow! Di ba katatapos lang siya nagbisita sa Russia? When was that? Just last week. Yung hindi siya gumamit ng earphone na mismo ang Russian president pa ang nagpaalala na Mr. President, please use your kasi parang ang kwan pala yun, automatic ma-translate yung Russian o nagsasalita ng Russian language yung sina President Putin, may translate kagad into English. Kaya dapat siyang magsuot. Wala. Hindi siya nagsusot eh. Mismo pa ang Russian president ang magpaalala sa ating presidente. Ano yan? Nakaka-proud, ano? So, excuse me. Excuse me, ha? Bago nagbisita sa Russia, matandaanan ko lang, Japan naman. Nagbisita siya sa Japan. Na again, may nakakahiya na namang nangyari. Ano yon? Yung nagsuot siya ng sunglass. Nasa tabi siya ng emperor. Nako, binati ko siya ng todo ng mga Japanese netizens. Ano daw yun? Lack of respect. Lack of understanding sa kultura ng mga Japanese. Ako, hindi ko rin alam yung kultura na yun na dapat pala kung makipagharap ka sa kapwa mo tao, Japanese, lalo na siya, visiting dignitary, yung eye-to-eye contact. Kasi kung nagsuot ka ng ganon, para bang lack of respect. Emperor pa naman ang kanyang katabi. Kaya binati ko siya ng todo. Kulang siya sa kaalaman sa kultura ng mga kapatiran nating Hapon. Kaya, but anyway, ngayon, parang lumalabas na, before that is United Nations naman. March, ang alam ko, nung pumutok ang giyera sa Middle East, bumiyahe siya doon sa New York, sa United Nations, para maging peace negotiator daw siya, para patigilin niya ang giyera. Kaya yung pala is nangampanya siya para sa UN, yung Pilipinas na maging member ng United Nations Security Council, non-permanent member. Na kalaunan lumabas, talo tayo sa botohan. Sino ba yung kalaban natin? Yung bansa Kasartan, parang nga sa Indo-Pacific region. Tinalo tayo, 142 votes ang nakuha ng kalaban natin, tayo 49 lang. So, again, dito, sayang-sayang lang yung mga gastos eh. March, United Nations, New York. After that, Japan. After that, Russia. Ngayon na naman is Canada. March, April, May, June. Halos buwan-buwan siya na nagbibiyahe na naman. Wow! Yan ang sinasabi ng anti-clear natin na ang presidente ang sipag. Yes nga, sipag. Trabaho ng trabaho. Kaya lang ang tanong, masipag siya, bakit hindi nararamdaman ng taong bayan yung kanyang sipag? Hindi makarelate ang taong bayan sa kanyang ginagawa. Dahil
bulusok ang kanyang rating. Oy, nakakaawa. Unang ito nagkasunod na survey result. Pulse Asia is I think negative 13 ba o 15 tapos SWS negative din. Ganon din, either 13, napapagbaliktad ko na. Basta negative 13, negative 15, ang net satisfaction rating niya sa dalawang survey group na ito. Ito na yung mga pinaka-reliable, pinakamatagal na nagsusurvey sa bansa natin, ang SWS at Pulse Asia. Bagsak na bagsak ang rating niya. So, anong ibig sabihin nun? Yung kanyang biyahe ng biyahe niyan, hindi na-appreciate ng taong bayan. Gastos lang. Sayang yung pera natin. Walang return of investment. Nung una, sabi niya para maghikayat ng foreign investors. Nasaan ang mga foreign investors? Bumabagsak, pababa ng pababa ang ating foreign direct investment. But wala tayong magawa siyang presidente. Ang alam ko, ang kanyang travel expenses for this year, abot ng 1 billion. Basta every year, ang kanyang budget for foreign trips, 1 billion. Wow naman. Ang sarap maging presidente, ano? Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 1,400 ang nag-react. 917 ang tumatawa, 413 ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 70 or 80% ang hindi naniniwala sa kanya. So, good luck. Albert Culya, sabi niya, nagtatapon lang ng pera. RGV, lipad sa taas, sa tama naman yan ang singhot. Sherman, lilipad si BBM kasi high na high siya. TG Ponsalan, huwag ka na babalik, boss. Hindi na kami galit sa iyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natabangan na mo gyero. So dagko na gyud kaayo ang guslot. Ipang sisugluan lang gani ang uban. Og mao na ni ang yero nga among gihatag. Nabatigan ni sila. Wala na mapicturean ba? Ay, hindi ka Og karon humanagad sa pag-atop ang among ginahatag sa ngayero. So, nindot na gyud. Matgyod sa Ginoo nga na ilis na gyud among atop sa nagtabang niini og nilis na gyud among atop sa 21 katuig di na gyud mi maulanan. Salamat gyud kaayo. Ngano man sa 21 ka tuig nga wala na pulihan ang inyong atop. Tungod sa kapikos sa panahon. Tama, tungod magod sa kalisod sa panahon o makakwarta mi tapos sa pagkaon. So pila day karon ang adlawan kung naay magmuso? 300 naman ka, 200 200 ra. 200. So naa ka estudyante. Naa tulo. Unsa nay mga grade niya? Grade 9, grade 8 o grade 5. Mao day nga taman ra gid sa estudyante.
O, so salamat kayo. Salamat sa